Halimbawa, sinabihan siyang nasa huling yugto na ng kanser, kaya raw 3 buwan na lang ang natitira sa kanya. Ganito nagsisimulang dumating ang mga mensahe. Ngayon, kapag sinasabi natin ito, isipin natin sandali kung ano ang motibo natin sa loob. Ano ba ang motibo na yun? Nang marinig ko ang sinabi ng doktor, napaniwala ba ako o hindi? Sa sandaling naniwala ako na mismong nagiging pasyente. Pero kahit ano pa ang sabihin ng doktor, hindi tayo dapat magpatalo o magpapabihag sa mga salitang iyon. Hindi tayo dapat magpapabihag. Ganun ba? Pagagalingin ako ng Diyos. Si Jesus nga, binayaran na niya ang lahat sa krus. Sigurado akong pagagalingin ako ng Diyos. Kaya kahit ganito, huwag tayong magpabihag sa mga salitang yon. Ang gusto ng Satanas, unang-una ay atakihin ang ating isipan at manasalita para tayo ay mapabihag niya. Kaya nga, madalas, ang mga salitang lumalabas sa bibig ng isang ina ay nagiging dahilan para mabihag ang anak, pati na rin ang buong pamilya. Kaya naisip ko na kailangan kong ibahagi ito ngayon. Gusto kong ipakita ang sama nito, pero lagi nating sinasabi ito. Ganyan din ang mga Israelita noon. Sabi nila, talo na tayo. Mas mabuti pa siguro kung nanatili na lang tayo mga alipin doon. Sinasabi nila, mamamatay na lang tayo dito. Sinabi nilang mamamatay sila dito. Pero ano ang nangyari? Lahat nga sila ay namatay sa disyerto. Dahil kung ano ang itinanim natin, iyon din ang aanihin natin.